malalaman mo sa video na ito ang ibig sabihin ng mga YouTube terminologies na madalas natin makita sa ating YouTube studio. So welcome sa Rod TV. Sa video nga po na ito, i-explain ko po ng precise sa inyo ang mga ibig sabihin ng mga YouTube terminologies na madalas natin makita sa YouTube, pati sa YouTube studio natin. Para sa susunod, alam mo na at hindi ka na malilito. Pero bago yon, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay WeFax, kay MotoTeach TV, kay Jaime N Vlog, kay Battery Master TV, kay Luna Mahika, kay SN05, kay Ulysses Arts and Crafts, and kay Road Crew Travels. Mamaya abangan nyo yung tanong para sa next video ko, masya-shoutout kita. So by the way, ang mangyayari pala ay parang magiging recall ito sa lahat at ilalagay ko na lang rin sa bandang gilid ng screen yung English definition nito at i-explain ko sa inyo ng Tagalog. Ano ang watch time? Ito lang naman syempre yung nagbibilang sa total minutes na pinanood ng viewers ang video natin. Kung nag-a-apply ka pa lang for monetization, kailangan mo ma-reach ang 4,000 watch hours in the last 365 days. At kung sakaling magdi-delete ka ng video, yung watch time na nakuha ng video na yon ay forever na rin po madi-delete. Ang best tip talaga dito is yung first 30 seconds pa lang ng videos mo ay dapat ma-hook mo na yung audience at iwasan mo maglagay ng mga boring na part sa gitna ng video mo. Ano naman ang engagement? Ang YouTube engagement, ito lang naman po yung interactions na nangyayari from your audience to your videos. Ito lang naman yung pag-view, pag-like, pag-subscribe, pag-comment at pag-share nila ng video mo. Kapag mataas ang engagement mo, meaning to say, nabigyan mo ng enough reason ng mga audience mo para pag-usapan or para panoorin nila ang video mo. Masasabi rin po natin na maganda or controversial ang video na ginawa natin kapag marami tayong nakuhang engagement. Kasi nga po ang pag-dislike at yung pag-comment nila ng negative ay part pa rin po ng engagement. Speaking of engagement, maganda rin na gumawa ka ng call to action. Tulad nito. Kung nagugustuhan mo ang mga ganitong klaseng content, huwag mo kalimutan mag-like and mag-subscribe sa aking YouTube channel. And syempre, i-hit mo na rin nga po ang notification bell para updated ka kapag may bago akong uploads. Ano naman ang CTR? CTR stands for click-through rate. Ito yung nagme-measure kung gaano nga ba kadalas kiniklik ng mga tao ang videos natin. Mas magiging mataas ang click-through rate natin kung compelling yung thumbnail na ginawa natin. Tapos sasamahan mo pa ng intriguing title, talaga namang combo. At masasabi rin natin good click-through rate ito kapag nag-range ito from 2% up to 10%. Depende kung gaano mo na ito katagal in-upload. Tatanungin na rin kita, anong comment ang na-receive mo this week na ikinatuwa mo talaga? Pwede mo bang i-comment sa baba with hashtag RodTV pa-shoutout. Ano naman ang impression? Ito naman yung senaryo na makikita ng tao ang videos mo sa YouTube platform. Nangyayari ang YouTube impression tuwing nakikita ng tao ang videos natin sa YouTube homepage, suggested videos, up next section, at sa iba pa. I-click man nila or hindi yung video mo, basta nakita nila sa screen yung thumbnail mo ng buo, kasama pa rin siya as impression. Kung sakaling mababa naman ang nakukuha mong impression, ibig sabihin hindi mo na-optimize yung YouTube SEO. At kung sakaling mataas naman ang ating impression, ibig sabihin rin-recommend lagi ni YouTube ang videos natin sa iba. Speaking of SEO, ano nga ba ang SEO? SEO stands for Search Engine Optimization. Umiikot lang naman ito sa lahat ng strategies and techniques na ginagawa natin para maging discoverable ang videos natin. Great example na minamaximize mo ang SEO tuwing gumagamit ka ng intriguing title, description, compelling thumbnail, tags, keywords, and minsan caption. Kung isa kang small channel, sobrang importante nito sa'yo, lalo na kung nag-upload ka palagi ng maraming videos. Para mas malaman ng algorithm kung tungkol nga ba saan ang content na ginagawa mo. Pero kabaliktaran naman ito sa mga big channels tulad ni Kong TV. Kung isa ka ng big channel, hindi na sa ito importante kasi meron ka ng solid community. So hindi na siya ganun ka-required i-optimize kasi given na marami ka na palaging taga-subaybay. Ano naman ang unique viewers? Ito lang naman yung distinct na bilang ng mga tao na nanonood talaga sa video mo. Kung first time mo pinapanood ang video nito using your phone, considered ka as one unique viewer. Pero kung mamaya or kinabukasan manonood ka ulit ng video na ito, makakount pa rin naman yung views na ginawa mo pero considered ka pa rin as one unique viewer. So parang one YouTube account equals one unique viewer. Kunyari, itong video na to ay merong 3,000 views. Hindi naman lahat siguro yan, di ba? Unique viewers.
Syempre yung iba dyan, baka binalikan talaga yung video kasi may gusto silang malaman, or baka yung iba is accidentally lang napindot. And syempre, kung sakaling marami kang unique viewers, ibig sabihin lang nun, buhay na buhay ang community ng channel mo. Talagang maraming nanonood. Ano naman ang CPM and RPM? Kung monetize ka na, magandang malaman mo to. CPM stands for cost per mil, and yung RPM naman ay revenue per mil. Ang CPM, ito yung amount na willing sa'yo ibayad ng mga advertiser tuwing lumalabas ng 1,000 times ang ads nila sa channel mo. So mas nag-focus ito sa mga advertisers at sa revenue natin from ads. Ang RPM naman, ito yung actual revenue natin per 1,000 views. Mas nag-focus naman ito sa lahat ng revenue sources natin sa YouTube tulad ng ads, channel memberships, super thanks, super chat, super stickers, at YouTube Shopify. Kung isa kang live streamer, kadalasan mas mataas ang RPM mo. At para lang rin alam mo, may mga profitable niche talaga na malaki ang CPM rate. Tulad ng money-making contents at finance. Pero syempre, hindi pwedeng gagawa ka lang ng content kasi malaki yung CPM nila. So kailangan mo pa rin gumawa ng content na may background ka, may alam ka, at yung pinakamalaga is nag-e-enjoy ka. Huwag lang dahil malaki yung CPM. So, speaking of CPM, mababa lang yung CPM sa niche ko. So, sa mga hindi nag-i-skip ng ads dyan, diba? Sobrang malaking salamat. Thank you talaga. Ano naman ang mid-roll ads? Basically, ito lang naman yung mga ads na lumalabas or linalagay sa gitna ng isang video. Kung napapansin nyo kapag manonood kayo ng isang YouTube video kung saan yung may intense part na or nandun ka na sa pinaka-climax, sabay biglang may lalabas na ads. Minsan bad trip, diba? At baka lang rin napapansin nyo na may ads na lumalabas bago kong sabihin yung next terminologies dahil linagay ko doon yung mid-roll ads sa video na ito. Pero syempre, magagawa mo nga lang po ito kapag monetize na ang channel mo at nag-upload ka ng video na lagpas 8 minutes. Minsan nakakainis talaga yung ads pero syempre doon kumikita yung uploader. So kung sakaling nakakanood naman tayo ng quality video, sukli na rin natin sa kanila yung ads na yon. Ano naman ang traffic sources? Ang YouTube traffic sources naman, ito lang naman yung nagsasabi kung ilang percentage at saan nakikita ng mga tao ang videos natin. Pwedeng sa browse feature, yung nakita agad nila yung video mo sa YouTube homepage pag open nila ng YouTube. Pwedeng sa suggested videos, nakita nila yung video mo sa gilid ng video na pinapanood naman nila. Pwedeng sa YouTube search, kasi sinesearch talaga nila yung videos or yung channel mo. Pwedeng sa notification, baka nag-notif sa kanila yung bago mong upload. Pwede ring sa external, kasi baka sineshare mo sa TikTok or sa Facebook page mo yung bagong upload na ginawa mo. At kung saan pa man. Maganda lang rin talaga as creator na malaman mo lang kung saan nakikita ng mga tao ang videos mo. Marami pang YouTube terminologies ang hindi ko pa na-explain. Pero kung gusto mo ng part 2, pwede mo i-comment sa baba yung mga iba pang YouTube terminologies na pwede kong gawan ng content sa mga susunod na araw. Sayang nga rin naman kung hindi mo pa napapanood yung pinakamagandang update na ginawa ni YouTube ngayong taon. Ay ang video sa end screen, panoorin mo yan. Thanks for watching. This is Rod TV and peace out.